Magandang umaga, Binibining Jimenez. Kami ang ikalawang grupo at kami ay magtatalakay sa kwentong Nyepeng Itim. Pero bago muna yan ay may dokumentaryo kaming inihanda tungkol sa pamumuhay ng mga bilanggo sa Binyan Police Station. At matapos mapanood ang video ay may mga tanong kaming inihanda. Mga tanong. Una, paano inilarawan sa video ang kalagayan ng mga preso sa loob ng custodial facility ng Binyan Police Station? Pangalawa, ayon sa video, ano ang epekto ng labis na bilang ng mga preso or overcrowding sa kanilang buhay sa piitan? Pangatlo, ilan ang bilang ng mga preso na nagsisiksikan sa custodial facility ng Binyan Police Station kumpara sa orihinal na kapasidad nito? Pang-apat, ano ang mga detalye o eksena sa video ang nagpapakita na hindi makataong kalagayan ng mga preso sa Binyan Police Station? Larawan sa video na ang mga preso sa loob ng custodial facility ng Binyan Police Station ay mistulang sardinas dahil sa labis na pagsisiksikan. Ang custodial facility ay may kapasidad na 170 katao, ngunit mayroong 400 na preso na nagsisiksikan dito. Ang paglalarawan sa mistulang sardinas, ang mga preso dahil sa 400 na nagsisiksikan sa isang facility na dapat ay para lamang sa 170 katao, ay nagpapakita na hindi makataong kalagayan. Nyepeng Itim ni Liu Hong. Ang kwentong ito ay tungkol kay Liu Weitan, isang simpleng lalaki na mula sa China na namumuhay ng tahimik at marangal. Sa bisperas ng bagong taon, pinilit siya ng kanyang tia Luo na magpakuha ng litrato sa Red Palace Photo Studio. Isang bagay na ayaw niyang gawin dahil naiilang siya sa kamera. Gayunman, pumayag siya at umorder ng 15 kopya upang hindi na bumalik muli. Pagbalik niya upang kunin ang mga litrato, nakita niya na maayos at maganda ang kinalabasan, na may halaga siya kahit tao lamang. Pagkatapos nito, tumulong siya kay Tia Lu sa kanya na mag-apply ng lisensya sa pagtitinda ng prutas. Ngunit puno na ang mga kota at walang gustong tumulong sa kanila. Nakilala nila ang isang matabang opisyal na may kapangyarihan na magbigay ng lisensya. Ngunit nagpakita ito ng pagbumaliit sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ng pag-asa si Weitan. Nagpatuloy siyang nagsumikap at nanatiling marangal. Ang kanyang litrato ay naging simbolo ng kanyang dignidad at tiwala sa sarili, at ipinakita ng kwento na kahit mahirap ang buhay, ang tagumpay ay nakasalalay sa sariling pagsisikap at kakayahang magpasya. Si Hui Quan, isang ulila, ay pinaalahanan ng mga otoridad at maging ang kanyang mabait na tiyahin, si Tia Lu, ng kanyang nakaraan at mababang katayuan, na ipinaramdam sa kanya na siya ay nakakulong pa rin. Sa kabila ng paglaya mula sa isang kampo, pakiramdam niya ay patuloy siyang hinuhusgahan at naalala ang mga pagkakaiba. Gusto niya maghimagsik ngunit kulang sa lakas. Kaya nagkunwaring mangmang upang maiwasan ang pagsisiyasat. Inaanyahan siya ni Tia Lu na manatili para sa bagong taon at nag-alok na tulungan siyang makahanap ng trabaho at mapapangasawa. Nag-aalala si Hui Quan tungkol sa gastos ng pagsisimula ng negosyo at kailangang gamitin ang ipon ng kanyang ina na parang wala nang mababalikan. Nakahanap si Hui Quan ng mura at sira-sirang 3 gulong na sasakyan sa isang tindahan ng konsinyasyon sa halagang 231 na plano niyang gamitin sa pagbebenta ng mga damit. Sa kabila ng hindi magandang kondisyon nito, nawawala mga gulong, kadena at iba pa. Binili niya ito pagkatapos tiyakin ng isang clerk na angkop ito para sa kanyang pangangailangan. Kinalagkat niya ang sasakyan sa buong bayan na naging sentro ng atensyon.
Pagkatapos makabili ng parts, ibinalik niya ito sa kanyang pwesto. Bumili siya ng isang katamtamang hapunan ng bagong taon na mas makatuon sa kanyang sasakyan. Ang kanyang bagong kaibigan, inibentahan niya ni Tia Lu para hapunan sa besperas ng bagong taon. Ngunit tumanggi siya. Nagandahan na ng sarili niyang simpleng pagkain. Napansin ni Tia Lu ang kanyang hindi balansing dieta at mga sirang-sirang damit. Kay Wei-Kwan, isang lalaking abala sa paggawa ng sasakyan gamit ang kahoy na iniwan ng isang hobo. Inaayahan siya ni Tia Lu na manood ng TV at magdiwang ng bagong taon. Ngunit tumanggi siya dahil mas gusto niyang matapos ang kanyang ginagawa. Habang lumalaganap ang kasiyahan at mga paputok sa paligid, nakaramdam siya ng pag-iisa at naalala ang kanyang mga nakaraang karanasan sa kampo at mga alaala ng hirap. Pinaglinayan niya ang kanyang buhay, mga kahinaan at paglayo sa mga babae, habang sumasagi pa rin sa isip niya ang mga malabong imahe ng kagandahan. Naalala rin niya si Lu Shofen. Dating kaklase niya ngayon mas matagumpay at masayang may kasintahan, habang siya ay nanatiling hamak at tila hinahamak ng tadhana. Sa pagdating ng bagong taon, inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-aayos ng kanyang sasakyan at pagbebisikleta upang tignan ang mga sisidlang ginagawa niya. Umaasang muling magsimula sa mga darating na mga araw. Matapos sumulat ka Instructor's Way, ay bumili siya ng mga libro at binasa ito habang kumakain ng saging hanggang nagkasakit. Nainip siya at itinuring walang saysay ang mga akda. Nabigyan siya ng pwesto sa Timog 25. Ngunit pangit ang lugar at walang bumibili. Suot ang berdeng kasautang pang sundalo, inilatag niya ang mga paninda at natutunang humarap sa mga consumer ng kalmado. Nang makabenta, naramdaman niyang may kontrol siya. Nais niya magtago sa isang gora tulad ng Ku Klux Klan. Pakiramdam niya ay makapangyarihan siya tulad ng matandang naglalako ng matatamis. Sa harap ng East Bridge Department Store ay matyagang naghintay si Wei-Kwan ng mga customer. May iilang lumalapit, ngunit karamihan ay walang imik. Alam niyang kailangan niyang makabenta, kaya nagsimula siyang sumigaw. Sapatos sa top perfection mula sa Shenzhen Free Economic Zone. Gayunman, natanto niyang mali ang ganitong paraan at parang nakakatawa sa sarili. Sumigaw siya ulit. Mga blusang batwig, sexy, mga babae. Ngunit walang pumansin. Buong araw siya nagbenta mula umaga hanggang hapunan. Ngunit wala siyang naibenta maliban sa 20 angora. Nainggit siya sa katabing matandang babae na nakabenta ng medyas at panyo. Sa kabilang tindahan, may lalaking muntik na makipag-away dahil sa jacket na peke. Ngunit tahimik si Wei-Kwan at umiwas sa gulo. Malalim na ang gabi at halos walang ilaw na sa kalsada at wala ng mga bumibili. May mga tindahan sara na at mga tinderong kapaos kakasigaw. Narinig niya pa ang huling sigaw. Medyas na nylon, pasara na, 80 centos isang pares. Dumaan ang sasakyan ng pamilya Hu at may isang tinderong pumadyak sa kanyang bisikleta patungo sa dilim. Habang papalayo ang sasakyan, isang tindero ang lumuhod at iniwagayway ang isang pares ng medyas na nylon. Isang saglit na lungkot ang napalitan ng tuwa. Kinabukasan ay nakabenta si Wei-Kwan ng muffler. Ngunit sa ikatlong araw ay wala siyang nakabenta. Sa ika-4 na araw ay umaga pa ay nakabenta na siya ng kasuotang pang-army sa 4 na karpenterong bagong dating mula sa Beijing. Pagkatapos, nagtungo sa hardware store ng pamilya Hu. Pag-uwi ay muntik na silang mahulog sa tulay, ngunit nakaligtas si Wei-Kwan dahil sa matibay na kasuotan. Habang tinitignan ang karpentero, napagtanto niya na ang tiyaga ang susi sa matatag na buhay. Kahit sa pinakamalalang panahon, huwag mawala ng pag-asa. Mas maganda na magsumikap at magtiyaga
dahil hindi natin alam kung kailan darating ang oportunidad. Napagtanto niya na hindi sa lahat ng oras ay malas ang pagkakataon. Dumako naman tayo sa pagbubuo. Una, si Lequan ay dating preso na gustong magbagong buhay, kaya nagsimula siyang magtinda. Sa tulong ni Tia Lu, nakakuha siya ng lisensya para sa kariton. Kahit may mga pagsubok at hirap sa pagtitinda, hindi siya sumuko. Ang niyebing itim ay sumisimbolo sa kanyang mga paghihirap. Sa huli, nagtagumpay siya. Dumami ang kanyang mga customer dahil sa pagtsatsaga sa kanyang pagpupunyagi. Nagkaroon siya ng pag-asa para sa mga magandang kinabukasan. Buod ito ng kanyang paglalakbay mula sa kahirapan hanggang sa tagumpay dahil sa pagsisikap at pag-asa. Yun lamang po at maraming salamat. At sa pagtatapos sa kwentong Niyebeng Itim ay nakita natin na sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ni Lequan ay pinili niyang hindi sumuko at magsikap. Ipinapakita nito na ang pagtitiis at pagsisikap ay mahalaga upang malampasan natin ang paghihirap sa buhay. At lubhang mahalaga na malaman natin na ang pagtsatsaga, pagsisikap at pagtitiis ay sapat na upang malampasan natin ang kahit anong pagsubok sa buhay. At yun lamang sa aming grupo. Maraming salamat, naway may natutunan kayo.